Amen. Po rin po, Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. At ngayon po, meron po akong ibabahagi sa inyo kung saan ay isa pong kalagim-lagim na naganap po doon sa Congo. Amen. Na kung saan yung mga Christians, no, mga believers sa Congo ay inatake po ng mga rebelde. Amen. Which is ng IS, or sabi po dito, no, IS at saka ADF. Ito po yung mga militant group, which is IS yung Islamic State, at yung isa is Allied Democratic Forces, no? Sila po yung suspect na umatake po doon sa mga believers po doon sa Congo na ikaw ay namatay, no? Kinamatay ng 70 na believers, amen, na pinugutan po ng ulo. Amen. Yan po, no, isa sa mga nangyayari sa mga ibang bansa na hindi pa po, na marami pa pong hindi po nakakilala po sa ating Panginoon. Amen. Usually po sa mga Islamic country po. At yun po, no, gusto ko lamang po ibahagi, no, na bilang mga Kristiyano, palagi po tayong maging handa, no, sa anumang mga kaganapan dito sa mundo, dahil nga makita po natin yung Antichrist, no, yung mga taong walang pananampalataya ay mas lalong umiinit, no, para i-persecute yung mga believer, yung mga mananampalataya. And isa rin pong encourage, no, sa bawat isa na bilang mananampalataya ay hindi po tayo maging kampante kung hindi po tayo na-persecute, kagaya po sa ating bansa sa Pilipinas, no, na hindi po tayo nakakaranas ng persecution, paghihirap, no, bilang Kristiyano. Pero maging handa po tayo, dahil alam natin na sa mga araw na ito is yung Antichrist, no, yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon ay mas lalong nagiging mainit sila, no, dahil alam ni Satan na yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesus ay malapit na. Kaya bilang mga Kristiyano, maging handa po tayo na maging pagtibayan po natin yung pananampalataya, at lalo na po yung wag po nating ikahiya yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, dahil nga po ay yan po ay kalooban ng Diyos para po sa bawat isa na magkaroon po ng relasyon, makakilala po sa ating Panginoong Hesus. Amen. At dahil sa ngayon po yung ating mga kapatid, no, lalo na sa ating bansa sa Pilipinas ay almost po yung mga Kristiyano ay naging secular na po, no? Hindi na po naging mainit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kanya-kanyang diskarte sa buhay, no? Wala na po yung kung ano yung inuutos ng ating Panginoon. Even sa lahat ng believer, no? Sa mga lahat ng country, no? Mostly yung mananampalataya ngayon ay baga naging malamig na sa kanilang pagsunod sa Panginoon, dahil nga sa mga bagay dito sa mundo na kinawiwilihan ng bawat isa, no, sa pangailangan sa buhay, no. Pero alalahanin natin na yung ating Panginoon Diyos ay meron po siyang iniutos po sa atin na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya is yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya encourage po, no, na sa bawat mananampalataya, kahit ano man sabihin ng iba, i-reject mo tayo, huwag po tayong magsawa, no, na maghayag ng salita ng Diyos, dahil ito po yung susi, no, na kung saan ay makawala, no, yung ating mga kapatid na wala pang relasyon sa Panginoon, sa kasalanan or sa paglakad sa kadiliman na kanilang buhay. Kaya I pray na lalo sa ating bansang Pilipinas, no, na maging isang sentro, no, ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Makita po natin lalo na sa ating sa Pilipinas, no, hindi po lahat na naging aware, no, yung sa pagsasamba sa idolatry, no, punong-puno ng idolatry yung Pilipinas. Hindi lang po si rebulto, kundi sa kanya-kanyang buhay, no, na wala na pong oras para focus dun sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. And also
yun nga, yung nakapokus na doon sa mga bagay dito sa mundo. Yung sabi nga sa salita ng Diyos na darating yung araw na yung mga tao ay mas minamahal pa yung kayamanan, no? They are lovers of money. Amen. And also wala na yung yung heart, no? Kumbaga naging itching ears na yung salita ng Diyos, no? Pag sinabi mo, pag narinig nila yung mga pagre-rebuke, no? Yung pagtatama or ang pag-utos na maghayag ng salita ng Diyos, pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay hindi nila pinapansin. Paminsan yung iba ay nagagalit pa, no? Naiinis sa kanilang mga pastor, kanilang mga leader, no? Sa kanilang mga kapatid na nagsasabi, nag-encourage. Amen. Dahil nga yung puso nila, yung isip nila ay kung paano sila mabuhay, kung paano nila makamtan yung kayamanan dito sa lupa. Amen. And makita po natin ng bawat mananampalataya hindi po naging aware, bin po sa atin na saan ay patindi na patindi po yung sakuna, no, sa atin sa bansang Pilipinas, yung bagyo, no, yung lindol, yung kaano man mga sakuna, no, sa Pilipinas. Dahil nga po ay marami po na talaga na hindi na sumusunod, no, or hindi na nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Even man po yung mananampalataya ay hindi mo na bihira mo na yung makita yung talagang ay may seek or may pagmamahal doon sa utos ng ating Panginoon. Kaya encourage mo sa gano'n na about mananampalataya ay pagsikapin po natin, no, na maging parte, no, doon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Dahil nga po ay kung talagang pupukusan po natin yung salita ng Diyos, ay ito ay temporary lamang, no? At yung ating Panginoon, kung tutusin, ay gusto niya nang bumalik, pero marami pang hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Gusto niya nang bumalik, gusto niya baguhin yung mundong ito, but dahil nga marami pa rin na siya'y naawa, no? Siya'y nahabag sa mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, no, na dapat ito ay bigyan natin ng pansin, no, yung pagpapahayag, yung pag-encourage sa mga ibang tao, no, na makakilala sa Diyos, although na matigas yung kanilang puso, no, hindi nila kinakilala yung Panginoon, no, nire-reject nila. Pero wag po tayong magsawa dahil marami pa pong iba, no. Kung i-reject ka man ng isa, hayaan mo siya, no, at patuloy kang maghayag ng salita ng Diyos sa iba pang mga tao, dahil marami pang tao na willing na magkilala, tumanggap sa ating Panginoon. At manalangin, no, kung saan man ang bawat mananampalataya ay manalangin ng kaligtasan ng bawat tao na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Dahil nga po, ang sabi nga po ng salita, tayo po ay asin at ilaw, no, sa sanlibutan ito. Kaya kung hindi ka umiilaw, no, hindi ka nagiging maalat, no, sa ibang tao, ay ang iyong pananampalataya ay may posibilidad na ito'y patay, no. Wala yung Kristo sa buhay. Dahil nga po ay hindi ka umiilaw. Dahil nga po, sabi sa salita, no, na isang mananampalataya ay lumalalakad na naayon sa banal na Espiritu. Kaya ito lamang po, no, at dalangin po natin, no, yung bansang Congo na marami pong mananampalataya na through the blood of the 70 Christians ay magkaroon po ng revival, no, sa lugar ng Congo. Kaya God bless po sa inyong mga kapatid. Yun lamang po.